I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Shout out sa inyong lahat mga bes. Wow! Mayroon tayong upload videos mga bes. Ayan, and this is good news for everybody naman. Ang sinabi po dito ng PCO mga bes, basahin po natin para kumpleto. Ricardo Agay, nagpakita ng positibo ng galaw ang labor markets ng bansa para sa Marso 2024 sa pagtaas ng employment rate sa 96.1% mula 95.3% noong Marso 2023. Ay wow, grabe. Maganda ito guys ha. Mas mababa rin ang unemployment rate at underemployment rate kumpara sa naitala sa parehong buwan noong nakaraang taon. Ay nako talagang ganyan, pag magaling ang Pangulo mamuno, para sa kapakanan ng mamayang Pilipino, the best. Ito ang resulta. Sabi po dito guys, unemployment rate dropped to 3.9% from 4.7% in March 2024. Ibig sabihin guys, bumaba na. Unti-unti nang bumaba ang mga walang trabaho. So, ibig sabihin lang yan ay marami pong nagkakaroon ng trabaho. Bakit? Ito, di wow. O, diba guys? Employment rates increase. Ay, wow, tumaas mga bes. Wow. To 96.1% from 95.3% in March 2023. O, diba? So, ibig sabihin guys, tumaas siya. Wow. 96.1% 2024. O, diba? Tumaas. Ibig sabihin, marami po ang nagkakaroon ng trabaho dahil kung nakikita nyo guys, itong bagong Pilipinas na laging pumupunta sa mga bawat regions ay nagkakaroon po ng service chauffeur, di ba? Nagdadala po yan ng kumbaga yung job fair, ika nga, no? So, dahil dyan, talaga naman, ito po ang resulta. At itong last, guys, May 1, Labor Day, nagbukas po ang Doli. Yan ang hindi nyo alam. I think, napanood nyo po, no? Hindi ko na i-update yan, Nagbukas po ang Doli. Nako, ang dami po. Nagbukas ang Doli, ika nga, na magbukas sa job fair. Ang dami talaga nakapila, mga beso. Swerte nila. Ang dami pong nakuha. At ibig sabihin, nakapasa sa interview. So, dahil dito guys, darating ang mga araw, siyempre, malalaman din natin na baka ito magiging 100% ang magkakaroon ng guys, ng trabaho, employment rate, no? Increase nito pataas ng pataas. O, di ba? Ibig sabihin, marami pong mga kumpanya na nagbubukas because galing tayo sa pandemic. Maraming nagsara. So, ngayon ay maraming nagbubukas, nag-open ng kanilang mga negosyo. And of course, number 1 po, ang maraming mga banyaga na nagbubukas ng kanilang mga negosyo dito sa Pilipinas. Investment, ika nga, local man o international. So po, ganito po ang resulta. Marami pa po yung darating. So dahil dito guys, ay congratulations sa Marcos administration. And of course guys, sa hardworking ng ating mahal na Pangulo. Ayan ang resulta mga beso. At ito naman guys, ang underemployment rate drop to. Bumaba. Okay lang yan guys. So tingnan nyo. From 11.2% in March 2023, ngayon ay 11 na. Wow. Diba talagang gaganda, no, ang pagpapatakbo talaga ni Pangulong Marcos sa bansang ito. Tapos sasabihin nyo, resign. Kapal moks, no, kung kailan gumaganda ang ekonomiya ng bansa, saka ninyo naman na busitin ang paglago ng ekonomiya. So, ibig sabihin lang yan, mga kababayan, ito lang po ang sign na ibig sabihin, tumataas, lumalagaw ang ekonomiya ng bansa. 'Di ba? Maganda ito. Kailangan bawal tamad. Trabaho. Trabaho lang, walang personalan, sabi ni Speaker Martin. So dahil dito guys, siyempre kudos sa mga sekretary ni Pangulong Marcos Jr. Lahat ng ahensya talagang nagtatrabaho. Kasi pag masipag ang Pangulo, ito po ang resulta.
maging magsisipag din ang mga sekretary. O, di ba? Hindi lang yan. Mahahawa ka talaga sa kasipagan ni Pangulong Marcos Jr. O, di ba? Marami po siyang nagawa sa loob ng, ano na siya guys, actually, 2 years na siya sa pamumuno, no? Congratulations, napaka maganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Bakit? Ito, basahin ko. O, ito mga kababayan, anong sinabi? Ayan, no? Preliminary assessment of the country economics performance for the first quarter of 2024. O, ano ito? Basahin po natin para kumpleto, Ricardo. And this is good news for everybody. Ayan ang sinasabi ko, guys, eh. Ang sinabi po dito, guys, ng PCO, kung nakikita nyo si PCO, ayan, lumago ang ating ekonomiya ng 5.7% sa first quarter ng 2024 mula sa 5.5% noong fourth quarter ng 2023. Ay, grabe ito, guys, Congratulations. Ibig sabihin, guys, magaling ang Pangulo namumuno ngayon. O, di ba? And palakpakan naman kayo diyan. O, di ba, guys, Sa mga bansang naglabas ng quarter 2024 real GDP growth data sa rehiyon, isa ang Pilipinas sa mga nagpakita ng pinakamabilis na paglago. Ay, grabe ito. Palakpakan nyo naman ang ating mahal na Pangulo. And of course, guys, sa mga sekretary niya, di wow. O, diba? Well, maraming hindi naniwala, pero what me fakels. Okay? So, dahil dito, guys, napakagandang balita ito. Ayan, no? The Philippines economy expanded by 5.7% in the first quarter of 2024. Oh my goodness! Yan ang sinasabi ko, Coming from the high base of 6.4% in first quarter in 2023 and picking up from 5.5% in fourth quarter in 2023. Ay, naloka ako, guys. So, diba, gandang balita itets. Ibig sabihin, magaling lang talaga ang Pangulo nakaupo sa Malacanang. Ito po ang resulta. Pag madiskarte ang isang Pangulo, malamang ito ang kahinatnan. Bakit? Eto, guys, wow. Among major emerging economies in the region that have already released their first quarter in 2024 real GDP growth data, the Philippines posted one of the fastest growth rates. O, diba, guys? Palakpakan naman kayo dyan. Kayo naman, Philippines, 5.7%. Aba, talaga naman lumalaban, Ay, nako. Pumapangalawa ang Vietnam. Talagang lumalaban, 5.7%. Ogoy. Di atay, Number 3, di ay yung China. Wow, 5.3%. Aba. Wala tayo, guys, laban sa mga armas. Pero lumalaban tayo, dito kaya natin lumaban, sa pagpapalago ng ekonomiya. Sigurado 'yan, guys, Lalaban tayo diyan. Diyan tayo magaling. Pero pagdating sa digmaan, ay wala tayong sariling mga armas. Medyo talo tayo doon. Pero pagdating dito, palakpakan naman tayo diyan, mga kababayan, Philippines 5.7%. Ay, wow. Galing ito, guys, Oh my goodness. Pangatlo ang China, 5.3%. Indonesia, 5.1%. Malaysia, 3.9%. Ay, bakit ganyan? However, it is slower than India projected growth rate of 6.2%. Ay, okay lang yun. Ang importante, mga kababayan, hindi po tayo nagpapahuli. Ayan, sinasabi ko, Sabi ni dating ex-president Digong, wala daw achievement ang ating mahal na Pangulo. Hindi daw marunong mamuno. Di wow. Ikaw ang pinakamagaling. Hindi pwede. Si Digong hindi the best president. Bakit? 7 plus ang namamatay sa kanyang pamumuno sa war on drugs. Alam nyo, during Duterte administration, mga kababayan, sabi nila walang natutuklasan ng mga korupsyon. Sigurado kayo? Bakit nung umupo si Pangulong Marcos Jr. Nung last 2022, ang daming natuklasan ng mga kurakot.
Kayo naman, no? Masyado kayo nagmamalinis. Mag-research kayo muna bago kayo magsalita ng ganyan. Kayo talaga. Talaga lang. Ay, sos, bakit? Bakit naman ang panahon ni Pangulo, dating ex-president Digong? Anong ginawa niya dyan sa Rice Tarification Act law? Sige nga, nandahil sa kanya, nagmahal ang bigas ngayon. Oh, bakit? Nawala na yung NFA tinanggal dahil dyan sa RTL na yan. Kaya gusto nga amindahin ni Pangulong Marcos Jr. para maibalik ang NFA sa pagbibenta ng murang bigas. Oh, sabihin nyo ngayon magaling na mamumuno. Ay, sus, patawa kayo ha. Bakit? Nung panahon ni Digong, ang mga magsasaka pag nag-aani, ang dry palay doon, bibilihin na lang 9 per kilo na dry to 10 or 11, 12 lang. Oh, mas mahal na yun pag 12. Oh, biro nyo yun guys. Pero sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., magkano ang per kilo ng dry palay? 29 to 30. Oh, ang saya-saya ng mga magsasaka. Ngayon lang sila nakapagginhawa na talagang bumabawi sila. Kaya malaki ang pasasalamat nila sa Pangulong Marcos Jr. Tapos sasabihin nyo, walang nagawa ang Pangulo. Walang achievement. Ay, sus. Pag ilalatag ko dito, baka malula kayo. Ay, sus. Ayan ang isipin nyo. Bako kayo magkuda? Bago nyo sasabihin, the best president si Digong, mag-research kayo sa kanyang pamumuno that time. Marami siyang kapalpakan. Oh, 'di ba? Hindi lahat ng presidente ay magaling. Siyempre, mayroon din talagang ibig sabihin not 100%. Pero kahit papano, makikita mo sa isang pangulo kung gaano siya kamadiskarte, lalo na pagdating sa ekonomiya, doon siya nakatutok, nakafocus. Lalo na po sa number 1 ng priority niya, ang magsasaka. Yan si Pangulong Marcos Jr. Tingnan nyo, ang saya-saya ng mga magsasaka ngayon. Why? Sus Mariusap. Una-una, yung utang ng mga magsasaka, matagal na, dekada na, ilang presidenteng dumaan. Cory, Ramos, Estrada, Gloria, Digong, Panot. Nabayaran ba nilang utang ng mga magsasaka? 57 billion? Hindi. Sino nakakagawa? Si Pangulong Marcos lang. Kaya talon-talon sa tuwa ang mga magsasaka. Kayo naman. Tapos sasabihin nyo, resign, BBM, resign. Pag-resignin ko yung pagmumukha nyo eh. O, diba? Wala kayong ganon. O, unang taon niya pa, umupo bilang Pangulo ng Pilipinas. Kahit papano, sa ginawa ni Digong, iniwan niya, lumubo ang utang ng Pilipinas. Anong ginawa ni Pangulong Marcos Jr.? 2023, nagbayad siya ng 1.4 trillion plus. Kahit papano, unti-unting nababayaran ang utang ng Pilipinas. Kayo naman, hindi nagawa ni Digong yun. Nagawa niya ba? Hindi. Nagawa na ibang past admin? Hindi. Bakit? Nga. Walang nagawa. Pero yung mga budget niya, ang lalaki-laki. Sobra. Lalo nito si ex-president Digong. Agay. Iniwan na lumubo ang utang ng Pilipinas. Kahit man lang 1-2 trillion, hindi niya pa binayaran. Si Pangulong Marcos Jr., mahiya kayo, no? Nagbayad siya. Lalo nito 2024, ilabas ko nga yun. Yung nabayaran na itong first quarter ng 2024. Kayo naman. Yan ang totoong mamumuno. Yan dapat ang hanapin yung magaling na leader ng bansa. Yung katulad ni PBBM. Walang ginawa kundi trabaho lang ng trabaho. Naghahanap ng paraan. Diskarte lang. Diba? Tingnan nyo yung diskarte niya. Anong diskarte ang mayroon sa kanya? Sige nga. Diba? Anong diskarte? Tulad yan, sinasabi nyo, travel. Sa tingin nyo kaya, ano ibig sabihin ng pagta-travel niya? Importante sa isang pangulo, ang makilahok sa mga international forum. Si Digong, hindi na pumupunta sa mga international forum yan. Bilang lang yung mga bansa. Kasi, lahat ng ibang bansa, galit. Diba? Ayaw sa kanya, hindi sa tinatanggap. Yan ang sinabi ni Congressman Erwin Tulfo. Si Pangulong Marcos Jr., friendly to all. Enemy to none. Ibig sabihin, lahat ng bansa, kaibigan. Kailangan yun. Diba? Kasi bakit kanyo?
ang mga bansa, kailangan mo makipagkaibigan. Pagdating ng sakuna, di ba? Nakakatulong sila mga kababayan. Mga donation nila, especially nung panahon ni Panut, nung Yolanda, mahigit 90 billion plus ang naidonate ng mga ibang bansa. Dahil dito sa nasalanta ng bagyong Yolanda. Pero alam mo, ano nangyari? Puro sawali naman yung mga tinitirahan ng mga nasalanta ng bagyo ng Yolanda ang tanong, nasaan ang malaking pera na yon? Tapos yung mga relief goods, pinanis nila, napanis, binaon sa lupa, di kayo naloka. Ano bang klaseng mga ganyang klaseng pamumuno? Walang kakwenta-kwenta. Di ba? So si Pangulong Marcos, lahat na kaibigan niya. Tingnan mo ngayon, sa kanyang diskarte, number 1 diskarte niya, sa kanyang state visit, very importante naman talaga din na magsalita ka. Kailangan mo i-promote yung sarili mong bansa talaga na sinasabi niya pagdating sa kanyang mga sideline, katulad ng bilateral meeting, roundtable meeting with the famous businessman all over the world. Anong lagi niyang sinasabi doon? Philippines is the best destination for foreign investment. Yan ang gusto ko sa kanya. Yan ang isa sa pinakamagandang diskarte ang mayroon sa kanya na wala sa mga ibang presidente. Kahit sa mga presidente sa buong mundo, wala. Si PBBM lang mayroon ganyan. Ayun ang katotohanan di ba? Yan ang sinasabi kong the best na diskarte niya. Na pwede siyang gayahin. Alam niyo kung bakit? Dahil nakita ng mga banyaga ang kanyang kagalingan. Tingnan niyo. Kagagaling dito ng sino ba ito? Yung isa sa pinakakilalang businessman na 16th sa buong mundo na pinaka-billionaire. Galing India. Siya na mismo ang lumapit kay Pangulong Marcos Jr. Bakit? Mag-i-invest dito. Diyan pa, mismo sa Bataan. Hindi lang yan. Maraming, nakalimutan ko yung isang bansa na pumunta rito. Yung Arabo yata yun. Sila na ang dumadalaw. Sila na mismo ang nagsadya kay Pangulong Marcos Jr. Tingnan nyo ito. Iyan na, ayan ang ebidensya, ayan, ito, see? Ano sabi? The Philippines posted one of the fastest growth rates in South Asia. Lumalaban tayo sa buong mundo. See? Kaya ang sinasabi ko, pag magaling ang Pangulo, ito ang resulta. Diba? Kaya for me, kung tayo pagbibigyan ng Panginoon, nagagawa ng paraan, may i-extend si Pangulong Marcos Jr. Ako'y naniniwala sa kanyang kakayahan. Kaya niyang gawin, number 1, sa buong mundo ang Pilipinas. Magiging maganda, number 1 na magandang ekonomiya, fastest growth nga kaya niyang gawin number 1 sa buong mundo yan. Ako nakikita ko dito kay Pangulong Marcos Jr., the best talaga siya Walang katulad mga kababayan. Parang nakikita ko nga nauungusan niya yung kanyang ama. Parang masihigitan niya pa Di ba? Kaya ang daming naiinggit sa kanya ngayon. Puro paninira, di ba? Hindi niyo ba napapansin? Kahit sabihin mo hindi niya gawain, ginagawa ng mga kalaban niya, dinidiin. Tulad na lang niya mga video na kunwari boses niya raw, tapos yung drug test na yan, hindi kayo naloka. Ano klaseng mga paninira yan na wala naman kredibilidad yung witness nyo, di ba? Sabi nga ni Pangulong Marcos Jr., sir, professional liar, parang jukebox. Wow, ibig sabihin guys, bayaran. Hindi kayo naloka. Ito si Pangulong Marcos Jr., magaling talaga magsalita ito mga kababayan. Alam niya kung ano ang talagang dapat itawag sa mga taong sinungaling. So yun mga kababayan, yun po ang aking latest update video. See you again guys on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines. Congratulations Mr. President.